Hello everyone. I am the owner of the Catch Fry and Grill Resto sa Pilipinas. My business is still ongoing until now. Iniwan kong business ko. Pumunta ako ng Singapore. Iniwan kong family ko. Pumunta ako ng Singapore. Mali pala yun. Decision ko yun. Pumunta ako dito as a caregiver. Unang pasyente ko is special child. Isang linggo pa lang ako. Sinaktan na ako, sinabunutan. Tiniis ko yun. Kasi may salary deduction eh. Nung June, nagpaalam na ako na hindi ko na kaya. Pinilit ko kayanin. Hanggang siguro sa isang linggo, 3 beses ako sinasaktan. Habutin yung damit mo. Sabunutan ka. Ngayon bagong tubo na nga itong buhok ko eh. Pag sabunutan ka, tapos isang ganun. Ang dami nagsabi na umuwi ka na, madam, umuwi ka na, sel, umuwi ka na. Pero hindi ko ginawa, tiniis ko. Dahil may gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako susuko. Tiniis ko pa rin. Hanggang September, tumawag yung CDE sa akin. Kasi lahat ng mga bago dito sa Singapore, tinatawagan kung kumusta, ganun, kung ano yung nature ng work, kung ilang story yung bahay, kung okay pa pagkain, okay ba yung pagtulog, okay pa yung lahat, ganun. So, ganyan ko lahat. Kasi, pag hinatid ko yung special child sa school, hahablutin ako. Maraming taong tumutulong na tanggalin yung mga kamay niya sa damit ko. Hanggang one time, hinubad ko yung damit ko sa school. Kasi, nahablot ko na pati buhok ko. Pinatalikod ko na lang yung Singaporean. Tsaka, hinubad ko na lang yung damit ko. At hindi pwede, bawal yun. So, tumawag ako sa daddy niya. Daddy niya lang ang sumundo, hindi sinundo niya kanya. Tapos, lahat sinabi ko sa CDE na ganun sitwasyon. Nag-advise sila sa akin na pag hindi ko kaya, bumalik ako sa agency or tatawag ako sa kanila. Ayun. October alas 2 na madaling araw. October 25. Tutulog ako.
Bigla na 2:30 ng madaling araw. Biglang hinablot yung blanket ko, biglang hinablot yung damit ko. Inakyat niya ako sa bed ko. Tapos sinila niya ako sa bed niya. Nagsisigaw na ako dun sa daddy niya, sa mami niya. Tapos pumunta yung tita niya, pumunta yung daddy niya. Tapos tinanggal nila isa't isa sa kamay niya, sa damit ko, sa buhok ko. Tapos nasundan ko ulit after 2 days. Ganun ulit nangyari. Ayun, nag-decide na ako na tumawag sa CDE. Sabi niya, tumawag ako sa agency or paparescue ako. Sinisip ko madali lang. Walang idea yung employer ko na may mag-rescue sa akin. Tumawag yung CDE ng pulis at nirescue ako. Alas 6 ng hapon. Pero kampi pala ang pulis dun sa employer ko. Sinabi ng pulis, dapat magstay ka sa employer mo kasi mahirap ngayon, COVID, hindi ka rin makaka-uwi. Sabi ko, ayoko. Gusto kong bumalik sa agency. Gusto ko magpalipat ng employer. So, kumukontak yung CDE sa akin. Sabi ng pulis, ihatid na lang ako sa agency ko. Yun. Nagalit sila sa akin. Pinagkakakalkal lahat ng gamit ko. Binasag nila yung mga gamit ko. Lahat ng gamit nila sa isa. Baka ano, ninakaw ako. Wala naman. So, hinatid nila ako dun sa bahay ng agency. Doon ako nagstay ng 4 months abang iniimbestigahan. Tapos yun, nag-file kami ka case. Gusto ko siya, kasi gusto niya akong pauwi ng Pilipinas. Nagsabi yung agency, tsaka ng CDE, sabi niya, no, ikaw ang victim. Ilalaban natin yung case. Ayun. Nag-intay kami ng case hanggang nagsabi yung attorney na kung ipupursu mo pa, ipupursu ba ang case o hindi. So, nag-advise naman yung ulit ang CDE na ipupursu. Pinurso ko yung case. So, yun, nag-file kami ng case. Na-detain ako dun sa police station for one whole night. Alam na ako na madaling araw. Dinala nila ako sa medical. 4 na pulis kasama ko. Tsaka ako sa patrol car. Alam mo, dito ko lang sa Singapore naranasan yun. Nagkakampany ka ng pulis. I-escort ka ng pulis. Sa buong buhay ko, never nangyari sa akin. Dito lang. So, may 2 pulis katabi ako sa likod. Isa sa harap. Tapos isang driver. Tapos pagbaba. Tapos nakapadlock yung patrol car. Tapos pagbaba. Nalalayan din ako ng pulis pagbaba. Tapos 2 sa harap, 2 sa likod. Grabe. Tapos nandun ako sa medical. Sa room, katabi ko 2 pulis. Tapos isa nakabantay sa pinto. Tapos
Sabi ko, iihi ako. Tapos, sunod rin ang 4 pulis. Nakabantay yung dalawa sa pinto. Nakadanpay sa dalawa sa gilid. Ano yun? Kriminal ako. Grabe. Nakakatakot. Parang feeling pumatay ka lang ng tao dito. Tapos pagbalik namin, ganun pa rin. Hanggang sa natapos, in-escort na naman nila ako. Sila na bukas sa pinto. Dalawa sa gilid. Magkabilang gilid. Isa sa harap. Hanggang alas 4, dumating yung photographer. Pinicturean yung lahat ng mga scratches ko. Kasi may scratches ako dito. Yung nahilom na. May scratches ako dito. Ang dami kong scratches. Kasi pag sinasaktan niya, hinila niya yung buhok ko. Nakakamdos niya. Naiintindihan ko siya na special child. Pero dito kasi sa Singapore, pag ayaw mo na sa employer mo, pwede kang pumalit ng employer. Pero matigas sila. Gusto nilang napahiya na sila eh. Gusto nilang pauwiin talaga ako. Sa akin, okay na naman na umuwi ako. Kasi, yun nga, agency, pati CDE, ayaw nila kasi paglaban ko daw. Ito ngayon, hindi na okay. Madam Shirley, may-ari ng agency. Nag-offer sa akin ngayon ng baka may mga friend ka na gusto mag-Singapore, ganun, total nandito ka, i-refer mo yung agency. Sabi ko, okay, walang problema. Sa akin, tulong lang naman yun. Tulong sa kanya. Kasi doon naman ako nakatira na libre. Responsibilidad niya yun. Kain, tirahan. So, nag-post ako ngayon sa OFW hiring abroad. Ngayon, yun ang pinanlaban ngayon sa akin. Na illegal recruiter daw ako. Kasi recruit ako dito sa Singapore. Habang meron pa akong dinidinig yung case laban sa ex-employer ko. Yung ex-employer ko nag-screenshot yata at sinend sa government. Kaya ngayon, niimbestigahan ako ng government. Lahat ng connection ko, lahat ng connection sa Facebook ko, naka-trace up ngayon. Kaya, mga friends ko dyan, huwag na kayo mag-chat dun sa Cecil kong account. Kasi naka-trace up ngayon yun sa government. Kung mag-chat man kayo, wala problema. Wala naman involved, diba? Wala naman kayong intention ko ano. Yun nga lang, nag-appeal yung employer ko ngayong bago. Na pwede hindi ako pauwiin kasi kailangan ako ng wife niya kasi stroke, wheelchair bound, nagtinitherapy ko. So, akong caregiver ng wife niya. Kaya ngayon, hanggang ngayon dito pa ako. Kaya naka-appeal siya. Ang employer ko now, binigyan nila ako ng chance na makapag-work. So, binigyan nila ako ng work permit. But still, ongoing investigation. Pati yung pag-post ko ng cortina sa timeline ko, pinag-question din yun. Bibenta daw akong online. Bawal din yun. Pati yung barley. Bibenta daw ako ng MLM. Multi-level marketing. Bawal din yun. So, di pa ako nagbibenta. I-refer ko lang yun sa mga kakilala ko. Wala pa akong binibenta dito sa Singapore. Sa Pilipinas, oo. Dito, wala. Kahit kalkalin nila sa mga post or sa cargo,
Kaya ngayon, kiniimbestigahan nila. Yun ang ginagawa nila. Wala akong tinadala dito sa Singapore. Sa Pilipinas, oo. Pati yung bed sheets, curtain. Sa Pilipinas, oo. Inaamin ko yun. Kasi 4 months ako walang trabaho. Anong papakain ko sa family ko? Na ang store, ibang tao nagmamanage na wala namang pakialam. Eh, hindi man lang mabigyan ng pagkain ng pamilya ko. Tapos lockdown pa. Kaya, sa lahat ng mga tao makakilala sa akin, di pa ako masama, matulungin sa matulungin. Kaya, gusto ko na din umuwi. Pero, after ng investigation, siguro kung anong result ng investigation, baka pwede na ako umuwi. Kaya pwede na ako benta ulit online ng kortina. Gusto nyo bumili kortina? Kaya ngayon, huwag na kayo doon mag-chat sa Cecil kong account. Dito na lang kayo mag ano sa ano ko, YouTube. Ewan ko, baka pati ito kalkalin din nila. Wala naman akong ginagawa masama, di ba? May masama ba yung ginawa ko sa YouTube? Kaya, hi guys, support na lang. Support Catch Fry and Grill Resto. Supportahan nyo na lang ako. Sa hirap at ginawa, lalaban tayo. Love you guys. Thank you very much. May isa pa pala. Pinuntahan pala nila ako dito. At sinundo. At kinulong ng 6 hours yata. Half day. Kasi 10 sila dumating dito. Or 10-9. Ay guys, saan ko naranasan makulong? Grabe. Nakulong ako doon. Nakatakot. Hindi ko naranasan sa buong buhay ko dito lang. Singapore. Dito lang sa Singapore. Nakulong ako na. Imagine mo yun. Papasok ka, kapan ka. Papasok. Tapos papipirmahin ka, papatamprin ka. Tapos yung bag mo, ilagay dun sa locker. Tapos, pasok ka dun sa room, parang isolation room. Mga 10 room yata yun. Pero sa isang room ako, isa lang ako. Walang katao-tao. Ako lang nakulong yata dun. Tapos mga 12, binigyan nila akong pagkain. Tinanong nila akong gusto kong kumain. Sabi ko, ayoko. Bakit niyo ako pinukulong? Sabi niya, under arrest ka. Anong kasalanan ko? Sabihin mo lahat ng ang nalalaman mo. Sabihin mo mamaya lahat kung anong nangyari. Wala. Sabi ko, wala pa akong komisyon na re-receive sa aplikante na tinulong ko sa agency. Wala akong komisyon. Sabi niya, hindi, imposible yun na wala akong komisyon. Sabi ko, wala. Kaya ngayon, yun, kinakalkal nila. Lahat daw, baka daw may komisyon ako. Wala akong komisyon. May bubuksan lang kaming opisina sa Mindanao soon. Ayun ang pinangako sa akin na ako magmamanage doon. Hindi naman ako masamang tao. Matulungin. Masama pa lang tumulong. Kaya yun. Mga 3:30.
Pinilabas na nila ako. Binigyan pa nila akong pagkain. Wala, sabi ko, ayoko kumain. Binigyan ako dun. Tapos dinaan dun sa may maliit na butas sa harapan. Nakatakot, guys. Dinaan dun. Tapos pati yung tubig, yung biscuit, yung noodles. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, no, dapat mo kumain. Ganun. Eh, syempre, pulis na nag-abot sa'yo. Kinuha ko na lang. Iiyak ako nung iyak. Kung sa loob. Tapos, dasal ako ng dasal. Eh, may toilet doon na maliit sa loob. Pupo ako doon. Iyak ako nang iyak. Tapos nakatutok pa lahat ng mga CCTV doon. Oh, grabe. After 3 o'clock, i-interview ako, ganun. Tapos wala naman silang ebidensyang nakuha. Nakita. So, kinuha nila yung cellphone ko. Kinuha nila yung passport, cellphone. Tapos sabi niya, sige. Bumalik ka na sa employer mo. Ayun, thanks God. Hanggang ngayon. Tapos one time, after 3 days, nagsabi ang investigation officer na mahanap ka, tinawagan yung amo ko. Maghanap ka na ng bagong caregiver kasi papauwi namin siya. Kasi nga, mayroon yata silang nakita doon. No conversation namin ni Madam Shirley. Ayun, tapos tumawag yung employer ko sa abogado. Tapos sabi niya, mag-appeal ka na lang. Ayun, nag-appeal kami. Hanggang ngayon, dito pa ako. Kaya to all my friends around there, support na lang kayo sa akin. Uuwi ako, kita-kits tayo sa Catch Fry Grill Resto, sa Kamayan Refreshment. I'm going home soon, but don't know. Kasi pwede pa mag-appeal ulit. Nagsabi naman si DE na mag-re-appeal ulit tayo. Pag hindi pa na-aprobahan ulit, re-appeal hanggang matapos yung contract mo. God knows. Bahala na si God sa akin. Kaya, sa lahat ng mga friends ko dyan, sa lahat ng mga kalala sa akin, baka magtaka kayo na hindi ako naka-open ng Facebook, Messenger. Hindi ko pa kayo na-add lahat. Soon na lang. Titingnan ko pa kung anong nangyayari, ganun. Kasi, ongoing pa naman. Kaya, kita-kits na lang tayo dyan sa Pinas! Bye-bye! Love you. Miss you all. Miss ko na mag-live sa Facebook. Ano na kayo ng pimples ko? Bye-bye, guys. Support Catch Fry and Grill. Subscribe, like, and share. Thank you.